Simula nga po mga idol sa pagkakaroon ng 2-0 na kalamangan ng Minnesota Timberwolves sa kanilang serye sa simula kontra sa Denver Nuggets, bigla na lamang ang bumaliktad sa 2-3 ang kanilang labanan matapos silang matalo ng 3 beses na magkakasunod. Para nga po sa inyong kalaman, eto na ang pinakamahabang lose streak ng Minnesota ngayong season. Kaya marami nga po ang nagtataka paano at saan nga ba nagsimula ang kanilang pagkatalo? Well, ayon nga sa ilang mga analyst, simula nga po nang umangat ang Minnesota ng 2-0, masyado nga pong nagpakampante ang kanilang team. Sa katunayan, dito na rin naman nag-umpisang magyabang si Anthony Edwards. Kaya dahil dyan, hindi nga nila napaghandaan ang ginawang adjustment ng Denver Nuggets. Kung inyo nga pong matatandaan, 3 araw ang pagitan ng Game 2 at Game 3. Kaya naging sapat ito para maging healthy ang katawan ng mga players ng Denver Nuggets, makagawa ng adjustment at makuha nila ang rhythm ng bawat isa. Ito rin naman ang isa sa mga nakaapekto sa focus ng Minnesota Timberwolves. Kaya simula nga po nang umarangkada ang Nuggets, hindi na nga sila kaya pang pigilan ng Timberwolves. Samantala, kung inyo nga pong matatandaan na ibalita nga ng nagdaang linggo, inaasahan ng Los Angeles Lakers na aalis na ang kanilang guard na si D'Angelo Russell, gayong tatanggihan nga nito ang kanyang player option para maging isang ganap na free agent. Ayon pa dito, susubukan nga po ng kanyang kampo na makipagsapalaran sa free agency upang sa ganon makakuha ng mas malaking kontrata. Ngunit ayon nga sa inilabas na balita, hindi rin naman nga po nila basta-bastang bibitawan si D'Angelo sa free agency. Sa katunayan, binabalakan nga nila itong bigyan ng at least 1 year, $25 million contract ngayong off-season. Well, bagamat man napaka-inconsistent ng laro nito, hindi nga nito kayang panindigan ang pagiging third star ng team kasama sina LeBron at Davis, bibigyan pa rin nila ito ng bagong kontrata. Gayong naniniwala sila na ganyang paraan mas magiging madali para sa kanila na magamit ito bilang trade asset upang makakuha ng bagong superstar sa darating na trade deadline. Yes mga idol, pananatilihin nga ito ng Lakers para lamang maging tradable para sa kanilang team. Sa kabilang banda, simula lamang nga po ng malaglag ang New Orleans Pelicans ay ibinalita na wala talagang balak ang kanilang team na bigyan ng contract extension si Brandon Ingram, since kapag ginawa nila ayan, lalampas na sila sa cap space. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga siyang papasok sa trade block. Ayon nga po sa lumabas na balita, may ilang mga teams ang interesado sa pagkuha sa kanya sa pamamagitan ng trade kagaya ng Lakers at Warriors. Ngunit sa kanilang dalawa, Golden State Warriors ang may mataas na tsansang makuha ito, since meron nga silang sapat na trade assets na may pang-aalok katulad ni Andrew Wiggins na siyang pinakasaktong player na ipangpapalit kay Ingram. Kung inyo nga pong matatandaan, nagkaroon naman si Wiggins ng nakakadismayang season, kaya hindi na nakapagtataka kung i-offer ito sa Pelicans imbes na si Klay Thompson na plano para naman nga nilang pabalikin at bigyan ng malaking kontrata. Bukod nga po kay Wiggins, posible rin naman nilang ibigay si Moses Moody upang sa ganon masungkit nila si Ingram na may kakayahan na tulungan si Stephen Curry sa kanilang mga laban. So that's it mga idol, ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.